mga kababayan. Sino ba yung sunod, Kent? Si Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, kay PBBM, wag daw magtiwala kay Marcos kasi may dugong magnanakaw yan. Isama mo pa yung security mo. Ay, security lang ang basihan. Diyos mio, Marimar. Mas marami pa akong security kaysa kay BBM. Eto, mga kababayan, mas marami pa akong security kaysa kay BBM. Kay BBM, 5, 6, 7 lang yan. Sa akin, 20. Yeah? Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Tigilan nyo nga ako. Kasi na-meet ko na kayong lahat eh. Diba? Ayoko lang sabihin kung ano yung pinagmitingan namin doon. Yung pinagmitingan namin doon, palpak pa. Ano bang pinagmitingan namin noon doon sa may Rodriguez sa Quezon City kasama sila Banat Bay, sila Nino Barsaga. Hindi nyo may tanggi yan. Pangalawang meeting natin, nag-meeting pa tayo doon sa may sa tawag dito, 101 Street sa Makati. Baka nakalimutan ninyo. Kumain pa tayo ng steak. Diba? Doon sa may BGC. Nakalimutan ninyo. Huwag nyo itanggihan. We are friends before. Kilala ko kayo lahat. Smio Marimar. Ito yung sunod, mga kababayan, si Harry Roque. Lahing magnanakaw daw si PBBM. Totoo ba? Totoo ba, Harry Roque? Lahing magnanakaw si PBBM. Huwag daw magtiwala. Kasi kahit kailan, lahing magnanakaw daw si Marcos. Ito ba yon? Saglit nga lang. 100 milyong piso. Ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, ito po. Ito. Pero kung hindi naman namin nadaanan ni Inday Sara yung pagtataksil ng mga Marcoses, bagamat kami po ay nakisapi sa kanila sa unit team, malalaman ba natin kung ano talagang budhi ang mga Marcoses? Ngayon, walang kaduda-duda po. Bagamat nandyan si Amy Marcos na panandalian, na bibigay ng suporta sa Duterte, hindi na pumaalis sa isipan natin na hindi talaga pwedeng tuluyang pagkatiwalaan ang mga Marcoses. Nasa dugo na nila yan. Nasa dugo na nila yan na magnakaw, nasa dugo na nila yan na magpasasa sa pwesto. Pero kung hindi naman namin nasa dugo daw ng mga Marcos ang magnakaw. Nasa dugo na daw ng mga Marcos ang magpakasasa sa pwesto. Ito, mga kababayan, gusto ko lang itanong, ano bang ninakaw ng mga Marcos na nakulong sila? Nakakita ba kayo ng Marcos na nakulong dahil nagnakaw? Nakakita ba kayo ng Marcos na na-impeach dahil nagnakaw? Wala. Pero ito, mga kababayan, parang baliktad yata. Ito nga, try nga natin ito. Ito. Sino ba ang may issue ngayon sa confidential funds? Katulad ng katulad dito. confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang. This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Kasi ang AKAP, diretso sa tao. Diba? Ang AKAP, diretso sa tao. Pero yung confidential fund ni Sara, 11 days na ubos, tinalo pa si Napoles na 65 days. Si Sara, 11 days lang. Diba? Ngayon, sinong may issue? Sa 125 million, nilustay in just 11 days. Si Marcos? Roque? Bukod dyan. Ano pang sunod? Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. Sinita ng mga mambabatas sa Kamara ang nabisto mga bulok at inaamag ng Nutriban na binili ng Department of Education para sa feeding program nila nung nakaraang taon. Pati mga biniling gatas. 6 billion po ito, mga kababayan. 6 billion. Food. Nutriban, gatas, pampakain sa estudyante. Na bulok, inanay, inamag. May mga insekto pa na sayang. Sinong magnanakaw? Saan ito dinala? 6 billion. Correct me if I'm wrong.
Yeah? delayed ang delivery. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sino ang may dugong magnanakaw? Sa pagdinig kahapon sa budget ng Department of Education sa Kamara, inisisa ang nabistong problema ng Commission on Audit sa mga gatas at Nutriban na pinamigay sa feeding program ng ahensya noong 2023. Base sa audit report, 5.69 billion pesos ang 5.69 billion ang nasayang at saan napunta? Sino ang magnanakaw? nila ang pondo sa programa noong nakaraang taon. Pero marami raw sa biniling pagkain ang nasayang. Yung mga bulok na Nutriban, may amag na Nutriban, o kaya naman may pest or insekto sa loob po ng mga Nutribans natin. Tiway tiga silo po. Meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver. Mga questionableng manufacturing at expiration dates kasi po meron din pong late deliveries at unsanitary packaging. Mga boxes madumi po ng Nutribans. Layunin ng feeding program ng DepEd na labanan ang malnutrisyon sa mga public school. Kaya si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kinondena ang mga nasayang na pagkain. Hindi rin katanggap-tanggap na magde-deliver na expired pagkatapos ibabalik na lang. Imagine 10 bayad in yun 17 regions. So, malaki, no? Buns, tsaka milk. So, kailangan 5.69 billion. 5 billion. Kulang-kulang 6 billion. Saan yan napunta? Questionable ng COA yan. Diba? Tapos sasabihin mo, Rocky, nasa dugo ng mga Marcos ang magnanakaw at nasa dugo nila magpakasasa sa posisyon. Baka nakalimutan mo, Roque, si Digong dapat mag-resign na yan, dapat mag-retired na yan kasi 80 years old na siya. Pero anong ginawa ni Digong? Tumakbo pa ring mayor kasi ayaw niyang ibigay sa iba ang Davao City. Kasi alam niya pag si Basti at si Carlo Nograles ang maglaban, talo si Basti. Ngayon sasabihin mo, nasa dugo ng mga Marcos ang magpakasasa sa posisyon? Si Digong nga 80 anyos na, ayaw pa bumitaw. Di ba? Tingnan mo, nakakulong ngayon, mayor pa din. Tapos sasabihin mo, ang mga Marcos nagpakasasa sa posisyon. Nasa dugo na nila ang magnakaw at magpakasasa sa posisyon. Si Sara nga, hindi pa presidente, nanguuna ng ngampanya sa iba't ibang bansa eh. Sino ngayon ang mga gahaman sa posisyon? Di ba? Si Digong dapat 65 years old, mag-retired na yan. 80 anyos, sumakbo pang mayor. Di ba? maimbestigahan yan. Tinanong naman ng mga mambabatas ang DepEd kung magkano sa higit 5 bilyong pisong pondo noong 2023 ang nasayang. Pero ayon sa DepEd, kinoconsolidate pa raw nila ang mga report tungkol sa issue. Dinipensahan din nila ang late delivery ng mga gatas. Limitado raw kasi talaga ang supply kaya na-delay at kailangang utay-utayin ang delivery. Based on existing records also from previous budget hearings, our capability to supply milk locally is only at 1%. That's why for... Diba? Sunod, ito pa. Sabihin ninyo mga Marcos ang magnanakaw. Ito, sa mga nag-isyong flood control. No? Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to. And Ping we're trying Lacson to to, have historical data. Para tayo nagtatapon ng pera kasi nga, ito yung dredging Panahon ni flood Duterte control yan. and drainage system. Alam naman po natin dito kung saan napupunta ito Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management, drainage. How much is meant? I agree. Tanggalin natin. Po. Tanggalin ang port barrel. 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 net, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Puro billion. Saan yung mga flood control na yan ngayon? Flood control yan, panahon ni Digong. 2015, 16, 17, 18, 19. Puro billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. 2019, 135 billion.
Yung kay BBM issue ngayon, 142 billion lang na kay Chis Escudero pa. Ito, saan na to? Tapos ng administrasyon to. Sino ngayon ang may dugong magnanakaw? Sino ngayon ang may dugong gahaman sa pwesto? Harry Roque. Saan yung billion-billion na total nyo? 64, 80, 141, 135. Ilang billion yan? Ang daming pera sa baha. Tapos pagbintangan nyo si PBBM. Kaya nga hindi si PBBM nag-focus dito sa baha-baha na to kasi alam niya malaki ang pondo na ginawa ng flood control nung panahon ni Digong. Kaya hindi siya nag-focus sa baha. Tapos isinisi ng mga DDS na kay PBBM daw. Putang ina, panahon pa ni Digong to. Ayan lumang video yan ni Ping Lacson. Di ba? Baka naman itong mga bilyon na to nandun na kay Kaufman. Di ba? Kaya nga sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Pagbintangan nyo si Marcos, may 5,000 flood control. Paano magpatayo ng 5,000 flood control si Marcos kung alam naman niya ng ang sinundan niyang administrasyon, may malaking budget, may malaking pondo, at merong ganito na, nagawa na. Ang tanong, nasaan yan? Saan po ba yan tinayo? Saan natin makita? Ang bukod tanging nakita kong flood control ay yung nasa Tondo lang. Gawa pa ni Marcos, 1979. Diba? Gawa pa ni Marcos Sr. yun. Wala na ako nakitang nasundan. Pero merong isa na ipinagawa sa lugar ni Valeriano, na congressman ng Tondo. Hindi daw gumana. Diba? Ngayon sasabihin ninyo si Ping Lacson nagsalita, puro bilyon. Tanggalin natin. Tanggalin. 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 net, 135. 133 billion. 33. 2 billion ito, Mr. President. Kung bumili na tayo ng dredging, katakot-takot ang dredging machine ito. I agree with you, Senator Lacson, yung dredging talagang malaking racket. Thank you, Mr. President. These are very... Diba? Puro bilyon yan. Saan yan ngayon? Huwag niyong isisi kay Marcos kung nasaan ang flood control. Si Digong ang sisihin ninyo kung saan ito. 2015, 16, 17, 18, 19. Nasaan yan lahat? Bilyon-bilyon yan. Tapos isisisi niyo kay PBBM? Ngayon, sabi nga ni PBBM, nagtaka siya kung bakit binaha, na ang laki naman ng budget niyan. Sabi nga ni PBBM, yung mga guni-guning project, yung guni-guning flood control. Kaya pala guni-guni ang sabi niya kasi ang laki ng pondo, walang nagawa. Flood control. Sino ngayon, Roque, ang may dugong magnanakaw? Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Monte at Emong. Nag-inspeksyon si PBBM kasi 2015, 16, 17, 18, 19, bilyon-bilyon ang halaga ng flood control. Kaya hindi siya gumawa ng flood control kasi merong flood control nga naman nakalagay doon na binadgetan. Di ba? Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palpak, gumuho. At yung iba, guni-guni. Guni-guni lang. Ibig sabihin ng guni-guni, ghost. Ghost project. Putang ina. May nakita nga akong tulay sa probinsya, 93 million. Pero kaya kong ipatayo noon nung iski pa lang ako. Kaya kong gawin nung iski ko yun. Hindi aabot ng 2 million yun. Tulay lang, spillway. 93 million. Panahon ni Digong yun. Di ko alam kung Isabela yata banda yun. 93 million tulay. I-spillway lang.
Tapos, meron pa akong nabalitaan noon na kalsada ginawa ng tulay na wala namang ilog. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Nagkakarakit talaga. Ano bang ibig sabihin na nagkakarakit sa proyekto? Ang budget dyan, 1 billion. Example 1 billion flood control. Ang 1 billion na yan, pag ibigay mo na yan kay kontraktor, yung 1 billion magiging 800 million na lang. Bakit? Yung 200 million, automatic bulsa. Pag binigay mo na doon kay foreman, mula kay kontraktor, pag bigay mo kay foreman, yung 800 million, magiging 700 million na lang yun. Bakit? Kasi ibubulsa ni foreman yung 100 million. Pagdating doon sa mga worker, yung 700 million, magiging 600 million na lang. Bakit? Kasi yung mga simento at mga materialis na ginamit nun, ibibenta yung iba. Kaya hindi abot taon, sira na. Tapos, yung ginamit pang materialis, substandard pa. Yung mumurahin lang. Yun yung sabi ni PBBM na malaking kickback. Katulad lang na sa pagpagawa ka ng kalsada. Kaya hindi kayo, kaya hindi kayo nagtaka mga kababayan. Kalsada wala pang taon, butas na. Di ba? Kaya hindi nyo napansin, yung kalsada, wala pang isang taon, butas na naman. Papalitan na naman nila. Bigyan ko kayo ng example. Harap ng US Embassy dyan sa Manila. Simula nung tumungtong ako ng Manila, hanggang ngayon hindi pa tapos yung kalsada na yan. Punta ka ng Santa Mesa area. Simula nung pagtungtong ko ng Maynila, yung Santa Mesa hanggang ngayon hindi pa rin tapos kasira ng kalsada na dyan. Di ba? Bakit nga ba? Kasi ang laki ng budget, 80% pinagawa, 20% binulsa. Pagdating sa 80%, magiging 60% na lang. Pagdating sa 60%, magiging 40% na lang. Kaya hindi umabot isang taon, yung kalsada sira na naman. Pagkatapos ng next administration, sira na naman. Bakit? Kasi ang laki ng kickback. Kaya nga mga kababayan, kakabalita lang, pinakamayaman na undersecretary ng DPWH, sinibak ni PBBM. Ito, mga kababayan, ito. May ads lang, pakinggan niyo. Effortlessly with the Trip.com app. Book flights, hotels, and attraction tickets all in one place. Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang. Bakit sinibak? Dapat kinulong. Hindi yung sibak lang. Daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sino ang gahaman ngayon? Sino ang may dugong magnanakaw at nagpapaano sa posisyon, Harry Roque? Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng SONA ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy na putang ina, pinakamayaman na undersecretary sa buong mundo. Putang ina, pinakamayaman na undersecretary sa buong mundo. So, ibig sabihin, mas mayaman pa siya sa ibang undersecretary? Sa ibang bansa? mga kontraktor ng mga proyekto ng opisyal. Pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsan nyo lang ang pera. Diba? Kita nyo? Sabi ni Sen. Erwin, kasama sa napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo
pero mistulang lalong binaha ang lugar. Bago pa ang zona ng Pinakamayaman? nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office. At may ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation on this matter. The Senate inquiry po on this. Ang mga waterways na pinayang po ng bahay. I'll be calling for immediate investigation on this matter. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Pinakamayaman na undersecretary ng DPWH, tinanggal na ni PBBM. Ngayon, Harry Roque, saan yung sinabi mo na nasa dugo ng Marcos ang mga magnanakaw at nasa dugo ng Marcos ang mga kapag-aasam-asam sa pwesto? Balikan natin si Digong, 80 anyos na, dapat mag-retired na, magkape na lang, magawa na ng kubo dun sa bundok, mag-alaga na lang ng mga manok, baboy, baka, kambing o kung ano pang animal. Di ba? Pero hindi pa rin siya nag-retired, tumakbo pa rin mayor. Di ba? Tapos si Sara Duterte ngayon, nanalong vice president. Ang feeling niya, presidente na siya at feeling entitled. Hindi na nagtatrabaho, gala dito, gala doon. Tapos ang dami pang anomalya. Sino ba ang gahaman ngayon at sino ba ang may dugong magnanakaw? Ang tanong, ano bang negosyo ng mga Duterte? Bakit sila nagkakaroon ng bilyon-bilyon? Ngayon tatanungin niyo ako, bakit mo nasabi na may bilyon sila? Aba, magkano nang nabayad ni Digong kay Koopman? Imposible naman na simula nung naging politiko si Digong, hindi na sila kumain, inipon lang niya lahat ang kita niya. Di ba? Hindi na kumakain si Digong, kadami-dami niyang anak, kadami niyang jowa. Inipon niya lahat yung kita niya mula nung naging mayor siya ng loob ng 20 years. Hanggang sa naging presidente siya. Hanggang ngayon, nakulong siya, tsaka niya nagamit yung ipon niya. Wala namang negosyo ang mga Duterte, maliban lang kay Hanilet. Maliban kay Pulong. Diba? Mahiya naman kayo. So yun lang mga kababayan, hindi na tayo masyadong magpahaba ng oras kasi 1 oras na po tayo at mahigit. Nag-umpisa po tayo ng alas 8:30, natapos po tayo ng halos kulang-kulang alas 10. Yeah? Kaya yun lang mga kababayan, alam nyo naman po. Yeah? Like po kayo, pantay nyo po yung mga like nyo mga kababayan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, mega love shoutout kay Adiliosa Taha. Malaman naman natin yan, mga kababayan, kung sino ang totoong magnanakaw. Malaman din natin yan, mga kababayan, kung sino talaga ang gahaman sa pwesto. So maraming salamat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Hindi ko na po kayo may isa-isa kasi sobrang dami nyo po dyan. 4,000 plus po kayo. Huwag po kayo magtampo. Mga DDS, hindi pa rin ba kayo magising? Ito lang ang masasabi ko sa mga DDS na nagpakabaliw na sumuporta kay Digong. Try nyo magsaksakan kayo. Kung meron bang Digong na tutulong sa inyo. Kung wala, itigil mo na yung nararamdaman mo. Gutom lang yan. So yun lang. Maraming salamat. And see you next live. God bless. Thank you. Bye-bye.